Part 1 ni Ma'am. Isang ordinaryong umaga. Walang kapansin-pansin sa paligid. Nakagawian na ang pagko-commute sa masikip na jeep. Ngunit sa araw na ito, parang may kakaiba. Umupo ako sa dulo ng jeep, malapit sa bintana. Kasama ang mga pasahero, ang ingay ng makina at usapan ng mga tao sa loob ay nagmistulang musika sa aking pandinig. Nagsimula akong magmasid sa paligid at doon ko siya nakita. Si Ethan. Maputing kutis, may kakapalan ng kilay, at tila may sinasabi ang kanyang mga mata. Sa unang tingin, alam kong siya ay kakaiba. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may ibang enerhiya ang dala niya. Habang tumatakbo ang jeep sa kahabaan ng kalsada, napansin kong nakatingin siya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Hindi ko maipaliwanag. Parang may kuryente na dumadaloy sa pagitan namin. Nagtagpo ang aming mga mata, at sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. May kakaibang pakiramdam ang dala ng simpleng tinginan. Kilala ko ang pakiramdam ng pagkakaroon ng crush, pero ito ay mas malalim. Parang may usapan kami sa mata. Isang misteryong hindi ko maipaliwanag. Habang patuloy sa pag-andar ang jeep, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Pabalik-balik, paulit-ulit. Ang bawat tingin ay may kasamang kilig na hindi ko maipaliwanag. Ang bawat minutong lumilipas, mas lalong tumitindi ang damdamin. Ano nga ba ang meron sa kanya? Hindi ko alam. Pero sa kabila ng ingay ng jeep, tila kami lang ang nasa loob nito. Parang may sariling mundo na umiikot sa amin. Nagsimula akong magtanong sa sarili, sino siya? Ang damdamin ko ay parang isang batang tuwang-tuwa sa bagong laruan. Nakakapanabik, nakakakilig. Ngunit sa likod ng kilig na ito, may halong kaba. Bakit ba siya interesado sa akin? Maraming ibang tao sa jeep, ngunit bakit ako ang napili niyang pagtuunan ng pansin? Alam ko na hindi ko dapat isipin ang mga bagay na ito, ngunit hindi ko mapigilan. Habang patuloy ang biyahe, nagkaroon ng pagkakataon na magpalitan ng ngiti. Isang simpleng ngiti na puno ng misteryo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito, pero alam ko na may kahulugan. Sa bawat ngiti, parang may mensahe siyang ipinapadala. Isang mensahe na hindi ko maintindihan, ngunit ramdam ko sa puso. Ang jeep ay nagpatuloy sa pag-andar, ngunit ang damdamin ko ay parang hindi nauubos. Tila hindi nagtatapos ang biyahe. Napansin ko ang kanyang mga galaw. Parang may sinasabi ang kanyang katawan. Sa bawat kilos, may kwento. Hindi ko maipaliwanag, pero nararamdaman ko. Habang bumababa ang ilang mga pasahero, ang espasyo sa loob ng jeep ay nagiging mas maluwag. Ang distansya namin ay naging mas malapit. At sa bawat paggalaw ng jeep, parang lalong tumitindi ang koneksyon namin. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok. Parang may sariling ritmo na sumusunod sa daloy ng biyahe. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero alam kong may kakaiba. At sa isang iglap, bumaba ang jeep sa isang hintuan. Si Ethan ay nag-ayos ng kanyang mga gamit, handa nang bumaba. Ngunit bago tuluyang bumaba, nag-iwan siya ng isang bagay, isang papel. Dahan-dahan niyang iniabot sa akin. Nagulat ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Iniwan niya ito at bumaba. Ano kaya ang laman ng papel na iniabot sa akin? Malalim ang buntong hininga ko nang umupo ako sa tabi ni Ethan sa jeep. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin para umupo sa tabi niya. Pero tila may magnet sa pagitan namin. Sa mga nakalipas na araw, palagi kaming nagkikita sa jeep na ito. Minsan natutuloy ang pagkikita namin sa kanto, kung saan hinihintay namin ang pampasaherong jeep na magdadala sa amin sa kani-kaniyang destinasyon. Ngunit sa tuwing magkatabi kami, tila nagkakaroon ng sariling mundo ang jeep. Ang buong paligid nagiging blangko, tanging siya lang ang nakikita ko. Nang umupo ako,
Naramdaman ko agad ang init ng kanyang balikat sa balikat ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kaba na hindi ko maipaliwanag. Ang mga mata ko ay naglayas at hindi ko alam kung saan itutuon. Muli kong naramdaman ang tensyon na palaging naroon tuwing nagkikita kami, ngunit sinubukan kong magpakanormal. Napansin kong nakatingin siya sa labas ng bintana, ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap sa labas. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, ngunit gusto kong malaman. Gusto kong basahin ang kanyang isip, ngunit syempre, imposible iyon. "Hi," sabi niya. Sabay tingin sa akin. Nagulat ako sa kanyang biglaang paglapit. Hindi ko akalaing kakausapin niya ako. Ang puso ko ay kumabog, parang may sariling buhay. Hi," sagot ko, pilit na nagiging kalma. Hindi ko alam kung paano ko itutuloy ang pag-uusap. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Pero sa loob-loob ko, tuwang-tuwa ako na siya ang unang nagbukas ng pag-uusap. "Palagi kitang nakikita dito sa jeep," sabi niya, sabay ngiti. Parang pareho tayo ng schedule. Tumango ako, hindi alam ang sasabihin. "Oo nga eh, parang lagi tayong magkasabay." Natawa siya ng mahina at ang tunog nito ay parang musika sa pandinig ko. "Ethan," pagpapakilala niya, sabay abot ng kamay. "Gio," sagot ko, sabay abot ng kamay ko. Ang pakiramdam ng kanyang palad ay mainit at malambot at sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay parang may kuryente na dumaloy mula sa kanyang kamay papunta sa akin. Nagpatuloy ang aming kwentuhan at unti-unti nawala ang kaba ko. Napakadali niyang kausap na parang matagal na kaming magkaibigan. Napag-usapan namin ang tungkol sa mga bagay-bagay, mula sa trabaho hanggang sa mga paborito naming pagkain. Nalaman kong isa pala siyang graphic designer at ako naman ay nagtatrabaho sa isang publishing company. Habang nagkukwento siya tungkol sa kanyang trabaho, hindi ko maiwasang mapansin ang mga maliliit na detalye sa kanyang mukha. Ang paraan ng pagkurba ng kanyang mga labi kapag siya'y tumatawa. Ang lalim ng kanyang mga mata kapag siya'y seryoso. Bawat sandali ay parang isang snapshot, isang memoryang nais kong itago magpakailanman. Nang malapit na kami sa aming babababaan, biglang tumigil ang jeep. Lahat kami ay nagulat. May nangyari sa makina at hindi na ito umandar. Nagsimula ang bulungan sa loob ng jeep at lahat ay nagpasya ng bumaba. Wala kaming magawa kundi maglakad dahil nasa gitna kami ng daan kung saan bihira ang ibang jeep na dumadaan. Habang naglalakad kami ni Ethan, napansin ko ang katahimikan sa pagitan namin. Hindi ito yung uri ng katahimikan na awkward, kundi yung tipo na komportable. Parang nagkakaintindihan kami kahit walang salita. Paminsan-minsan, nagkakatinginan kami at ang bawat tingin ay may kahulugan. Nang makarating kami sa isang kanto, tumigil siya at humarap sa akin. "Gio, pwede ba kitang makasama ulit? Hindi ko alam, pero parang gusto kitang makilala pa." Napalunok ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis. At sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw ng "oo." Pero bago ako nakasagot, biglang may dumaan na isang van. Huminto ito sa harap namin at bumaba ang isang lalaki na tila pamilyar kay Ethan. "Ethan!" Sigaw ng lalaki, sabay yakap kay Ethan. Ang tagal na. Hindi ko alam kung sino ang lalaki, pero kitang-kita ko ang tuwa sa mga mata ni Ethan. Nang makita ko ang kanilang yakapan, biglang may kumurot sa puso ko. Sino siya sa buhay ni Ethan? Bakit ganito ang reaksyon niya? "Ethan, sino siya?" Tanong ko, pilit na kontrolado ang tono ng boses ko. Ngumiti si Ethan sa akin at sa sandaling iyon alam kong merong hindi inaasahang twist na magaganap. Gio. Siya nga pala si Alex. Matagal na kaming hindi nagkikita. Isa siya sa mga espesyal na tao sa buhay ko.
Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Ang lahat ay tila nagbabago. Ang saya na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng pag-aalinlangan. Sino nga ba si Alex sa buhay ni Ethan? At anong kahulugan nito sa amin? Sa gitna ng abala at nakakapagod na araw, nandoon ako sa loob ng jeep, nakaupo sa sulok na malapit sa pintuan. Pagod na pagod ako mula sa trabaho, ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang isang pamilyar na mukha sa kabila ng jeep. Si Ethan, ang estrangherong paulit-ulit kong nakikita tuwing pauwi ako. Sa bawat pagkakataon na magkatagpo ang aming mga mata, may kakaibang kilig at kaba akong nararamdaman. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit alam kong may espesyal na koneksyon sa pagitan namin kahit hindi pa kami nag-uusap kailanman. Habang umaandar ang jeep at patuloy na bumabaybay sa masikip na kalsada, hindi ko maiwasang mapansin na mas madalas kaming nagkakatinginan ngayon. Dati binabaliwala ko lang ito, iniisip na baka nagkataon lang. Pero ngayong gabi, may iba. Parang may sinasabi ang kanyang mga mata. May kwento na gustong ipahayag. Hindi ko alam kung ano yon, ngunit nararamdaman ko ang bigat ng bawat sulyap na ibinibigay niya. Sa bawat pagliko ng jeep, nararamdaman ko ang paggalaw ng kanyang katawan na tila papalapit sa akin. Hindi ko maiwasang mapansin ang bawat detalye ng kanyang mukha. Ang malalim na mga mata. Ang konting kunot sa kanyang noo kapag siya'y nag-iisip. At ang angiti na palaging nakaukit sa kanyang labi. Parang may magneto sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag. Biglang bumagal ang jeep, tila may problema sa makina, at napansin kong mas lumapit si Ethan sa akin. Nagsimula na ang mga pasahero na magmurmur. Nag-aalala kung paano kami makakarating sa aming destinasyon. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap. Sa wakas, nakita ko ang pagkakataon na makilala siya. Parang palagi kitang nakikita sa jeep na to, sabi ko, na may konting kaba sa aking boses. Ngumiti siya, at ang kanyang ngiti ay tila nagpaalis ng lahat ng aking pagod. Oo nga, napansin ko rin. Mukhang pareho tayo ng oras ng pag-uwi, sagot niya. Nagpatuloy ang aming usapan, at sa bawat salitang binibitawan niya, mas lalo kong nararamdaman na may espesyal sa aming koneksyon. Nalaman ko na nagtatrabaho pala siya sa isang opisina malapit sa akin, at pareho kaming mahilig sa musika at pelikula. Hindi ko maiwasang mapahanga sa kanyang mga pananaw sa buhay, sa kanyang mga pangarap, at sa kanyang mga karanasan. Habang nag-uusap kami, hindi ko napansin na unti-unti na palang umaandar ang jeep. Ang mga pasahero ay unti-unting bumumaba sa kanilang mga destinasyon. Sa bawat paghinto, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Sa kabila ng kasayahan ng aming usapan, alam ko sa loob ko na malapit na akong bumaba. Hindi ko alam kung magkikita pa kami muli. Ngunit ayoko rin namang iwan ang sandaling ito nang hindi man lang nagkakaroon ng pagkakataon. Sa huling paghinto bago ang aking destinasyon, naglakas loob ako. Ethan, baka pwede tayong magkape minsan, para hindi lang sa jeep nag-uusap. Tanong ko, umaasa na hindi ako mapapahiya. Natuwa ako nang makita ang kanyang narangiti. Tila ba kinikilig din siya. Gio, masaya akong makilala ka. Oo naman. Mas maganda nga sigurong magkakilala tayo ng mas maayos. Ito ang number ko. Sabi niya habang inaabot ang kanyang telepono sa akin. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko'y napakagaan ng aking pakiramdam. Parang nawala lahat ng pagod at stress. Tinanggap ko ang telepono niya at mabilis na ininput ang aking numero. Hindi ko maiwasang ngumiti habang iniisip ko ang mga posibilidad ng aming pagkakaibigan. O kung ano pa man ang pwedeng mangyari. Bumaba ako sa jeep na may ngiti sa aking mga labi. Ngunit bago tuluyang makalayo,
Narinig ko ang isang tinig na tumatawag sa akin. Gio, si Ethan pala. May konting pag-aalala sa kanyang muka. Ingat ka ha. At sana magkita tayo ulit. Ngumiti ako at nagpaalam ng maayos. Habang naglalakad palayo, hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyari sa buong araw. Tila ba may liwanag na nagbigay kulay sa aking gabi. Ngunit habang papalapit na ako sa aking apartment, napansin ko ang isang envelope na nakasuksok sa aking pintuan. Nagtataka. Kinuha ko ito at binuksan. Ang laman ay isang simpleng note na nagsasabing, "Nakita kita. Alam ko kung sino ka. Mag-ingat ka." Ang kaba na kanina'y naglaho dahil kay Ethan ay muling bumalik sa aking dibdib. Mas matindi, mas nakakatakot. Sino ang naglagay nito? Ano ang ibig sabihin nito? Sa likod ng saya ng pagkikita namin ni Ethan ay may bumabalot na misteryo na kinakailangan kong isipin at paghandaan. Buwan na ang lumipas mula nang unang nagtagpo ang aming mga mata sa jeep. Bawat araw naging bahagi na ng aking routine ang pag-asang makikita ko siya ulit. Para bang isang inaabangang palabas tuwing umaga. Lagi kong iniisip kung paano kaya siya bumababa at kung saan siya patungo. Hanggang sa isang umaga, nagulat ako nang makita ko si Ethan sa usual na jeep na sinasakyan ko. Bumaba siya sa parehong lugar na aking destinasyon. Ang puso ko ay tila nagtatatalon sa tuwa at kaba. Hindi ko alam kung bakit naroon siya o kung may espesyal na dahilan. Pero ang alam ko, ito na ang pagkakataon ko. Pagbaba namin, naglakad siya papunta sa isang coffee shop. Sinundan ko siya, nagkunwaring may kailangan akong bilhin. Nang makapasok na ako, nakita kong nakaupo siya sa isang table malapit sa bintana, nagbabasa ng libro. "Hey Ethan, di ba?" Ang biglang lumabas sa bibig ko. Di ko na napigilan ang sarili ko. Nagulat siya at di agad nakapagsalita. "Ah, yeah? Ikaw yung sa jeep, right?" Sagot niya. Tila naguguluhan pero may ngiti sa kanyang mukha. "Oo, sorry. Natandaan lang kita. Kasi madalas tayo nagkikita sa jeep." Pagpapaliwanag ko, na medyo nahihiya pa rin. Ngumiti siya. At tila bumalik ang natural na ayos ng kanyang mukha. "Ah, oo nga. Ang ganda ng coincidence, di ba? Ako nga pala si Ethan." "Gio," sagot ko. Sabay kaming nagkamay. Sa mga sumunod na minuto, nag-usap kami tungkol sa mga paborito naming libro, kung paano kami nauwi sa parehong lugar, at kung bakit madalas kaming nagkakasabay sa jeep. Tumatak sa akin ang kanyang kwento tungkol sa paglipat niya sa bagong trabaho sa isang non-profit na organisasyon na malapit sa coffee shop na yon. Isang bagay na hindi ko inaasahang maririnig mula sa kanya. Ang kanyang passion para sa pagtulong sa kapwa. Habang nag-uusap kami, naramdaman kong bawat saglit ay isang pagkakataon para mas makilala siya. May mga bagay tungkol sa kanya na palaging nagpapainit ng aking puso. Pero ang pinakahindi ko makakalimutan ay ang kanyang mata, tila may kinang na hindi ko maipaliwanag. Ang kislap na iyon ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na magtanong ng mas personal. "Ethan, curious lang ako. Bakit parang lagi kang nagmamadali pag bumababa sa jeep?" Tanong ko, umaasa na hindi ito masyadong prying. Tumawa siya. "Actually, lagi akong late magising. Kaya parang palaging laban sa oras ang umaga ko." Natawa rin ako. Pareho pala tayo. Pero sa tingin ko, worth it naman ang pagmamadali mo. Tumango siya, nagbiro tungkol sa pag-adjust ng alarm clock niya. Sa kabila ng kaswal na usapan, naramdaman kong may mas malalim na koneksyon kaming nabubuo. Isang bagay na hindi ko inaasahan sa isang simpleng pagtingin sa jeep. Nagpatuloy ang aming pag-uusap hanggang sa magpaalam na kami sa isa't isa. Nagsimula na kami maglakad papunta sa kanya-kanyang destinasyon. Sa mga huling hakbang ko, iniisip ko kung paano ko siya makikita ulit. Tila isang puzzle na dapat kong buuin. Hanggang sa isang gabi,
Habang nag-aayos ako ng gamit sa bahay, biglang dumating ang isang text message. Unknown number. Pero tila kilala ko ang sender. Hey Gio, it's Ethan. Would you like to grab coffee again someday? Napangiti ako. Halos hindi makapaniwala. Sa wakas, ang pag-asang makakakita ulit ng dahilan para tumibok ang puso ko ay nagkatotoo. Agad kong tinugon ang mensahe, Sure Ethan, just let me know when. Sa mga sumunod na araw, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang susunod na mangyayari hanggang sa dumating ang araw ng aming pagkikita. Pareho kaming nagkasabay ulit sa jeep, tila isang senyales na may magandang mangyayari. Pero sa dulo ng araw na iyon, isang bagay ang bumago sa lahat ng inaasahan ko. Habang nagkakape kami, biglang nag-ring ang telepono ni Ethan. Humingi siya ng pasensya at saglit na lumayo para sagutin ito. Nagpatuloy ako sa pag-inom ng kape, iniisip kung ano kaya ang pinag-uusapan nila. Pagbalik niya sa table, isang seryosong ekspresyon ang bumungad sa akin. Gio, sorry pero kailangan ko talagang umalis. May emergency sa trabaho. Agad akong nag-alala. Okay lang, sana walang seryoso. Tumango siya, pero bago siya umalis, may iniwan siyang mga salitang tila nagbigay ng twist sa aming karaniwang araw. Gio, there's something I need to tell you, but it has to wait. Napaisip ako, ano kaya ang sasabihin niya? At sa kabila ng uncertainty, ang puso ko ay tumibok ng mas malakas. Sa pagkakataong iyon, ang aming simpleng pagkikita ay nag-iwan ng misteryo na magtatakda ng susunod na kabanata. Ang cliffhanger na iyon ang nagpaalala sa akin na ang bawat pagtingin, bawat pagkakataon ay may kakayahang baguhin ang takbo ng aming mga puso. Nagising ako sa tunog ng alarm clock na tila mas malakas kaysa sa dati. Ang araw na ito ay puno ng kakaibang enerhiya. Marahil dahil sa isang bagay na nangyari kahapon sa jeep. Hindi ko maiwasang mapaisip. Ano nga ba ang naramdaman ko sa mga sandaling yon? Kay Ethan, ang estrangherong nagpaikot ng mundo ko sa isang iglap. Habang papunta ako sa istasyon ng jeep, hindi ko maiwasang mapangiti sa tuwing naaalala ko ang aming mga mata na nagtagpo. Parang may lihim na mensahe sa pagitan ng kanyang mga tingin, na tila nagtatago ng isang kwento na nais kong malaman. Napakabilis ng tibok ng puso ko, isang bagay na hindi ko pa nararanasan sa kahit kanino. Pagdating ko sa istasyon, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon sa hangin. Tila may isang bagay na nag-aabang, isang sorpresa na hindi ko inaasahan. Sa kabila ng ingay ng mga tao at mga sasakyan, ang aking isip ay nakatuon lamang sa pag-asang makita muli si Ethan. Paano kung hindi siya sumakay ngayon? Paano kung hindi na kami magkikita? Ang mga katanungan ay tila walang tigil sa pag-ikot sa isipan ko. Sa wakas, dumating ang jeep na aking sasakyan. Halos mapalundag ako sa tuwa nang makita kong nakaupo si Ethan sa parehong lugar noong nakaraang araw. Isang ngiti ang bumungad sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay tila may sinasabi na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Hindi ko alam kung paano, ngunit parang may naguudyok sa akin na maupo malapit sa kanya. Pag-upo ko, naramdaman ko agad ang init ng kanyang presensya. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-uusap, ngunit ang katahimikan sa pagitan namin ay naging mas magaan sa paglipas ng mga minuto. Sa wakas, siya ang unang nagsalita. Gio, tama ba? Tanong niya na ikinagulat ko. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Oo, Gio nga. Sagot ko, medyo naguguluhan ngunit excited. Ikaw, Ethan, di ba? Tumango siya at ang ngiti niya ay parang nagbigay ng ilaw sa buong jeep. Alam mo, hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaiba sa pagitan natin, sabi niya, na ikinagulat ko. Hindi ko masabi ang nararamdaman ko, ngunit alam kong may koneksyon kami.
Isang bagay na hindi ko pa nararanasan sa iba. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang maraming bagay tungkol sa kanya, ang kanyang boses na tila musika sa aking pandinig, ang kanyang mga mata na tila nagkukwento ng daan-daang kwento. Napagtanto ko na ang bawat saglit na kasama siya ay isang pagkakataon upang makilala ko siya ng mas malalim. Alam mo ba, sabi ni Ethan, hindi ko talaga plano na sumakay ng jeep kahapon. May kotse naman ako, pero may kung anong nagtulak sa akin na sumakay at hindi ko pinagsisisihan. Ang mga salitang iyon ay tila may misteryo, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Nagpatuloy ang aming pag-uusap at sa bawat kwento na ibinabahagi namin sa isa't isa, mas lalong lumalalim ang aming koneksyon. Pakiramdam ko, sa kabila ng maikling panahon, ay parang kilala ko na siya mula pa noon. Ang oras ay mabilis na lumipas, ngunit tila bumagal ang mundo sa pagitan namin. Bago kami bumaba sa jeep, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Parang may mahalagang mangyayari, Gio, sabi ni Ethan. Sabay abot ng isang papel na may nakasulat na numero. Kung gusto mo, tawagan mo ako minsan. Gusto kitang makilala ng mas maayos. Ngumiti ako, na puno ng saya at tinanggap ang papel. Oo, tatawagan kita, sagot ko, na ang puso ko'y puno ng pag-asa para sa kung ano ang maaaring mangyari. Habang naglalakad ako papalayo, naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa aking bulsa. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang maliit na papel na hindi ko inaasahang makita doon. Binuksan ko ito at naglalaman ito ng isang mensahe. Hindi ito ang huling pagkakataon na magkikita tayo, Gio. Napalunok ako. Sino ang naglagay ng papel na iyon sa bulsa ko? At paano niya alam ang aming kwento? Sa likod ng mga katanungang ito, naramdaman ko ang isang kakaibang pag-asa. Na marahil, ito ay simula lamang ng isang mas malaking kwento na hindi ko pa naiintindihan. Sa kabila ng misteryo, isa lang ang sigurado. Ang tibok ng puso ko ay nagsimula na at hindi ko na kayang pigilan pa. Matapos ang ilang linggong pag-aabang at tila walang katapusang paghihintay, muli kong nakita si Ethan sa jeep. Sa bawat araw na lumilipas, ay palagi kong iniisip ang kakaibang koneksyon na nadama ko noong una kaming nagkatagpo. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang may magnetong humihila sa akin pabalik sa kanya. At ngayon, narito na siya muli, nakaupo sa parehong sulok ng jeep kung saan siya unang pumesto. Habang pumapasok ako sa loob ng sasakyan, hindi ko maiwasang mapangiti. Sumalubong ang malamlam na liwanag ng araw sa aming mga mukha at nakita kong nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila may sinasabi. Isang mensahe na ako lamang ang makakaintindi. Naupo ako sa tapat niya at para bang nag-usap kami sa pamamagitan ng mga tinginan. Hi, bati niya na may kasamang angiti na parang sumasalamin ng init ng araw. Matagal na tayong hindi nagkikita. Oo nga, akala ko nga hindi na kita makikita ulit, sagot ko, habang pilit kong itinatago ang excitement sa aking boses. Nagsimula ang biyahe. Habang umaandar ang jeep, parang bumalik ang lahat ng alaala ng mga nakaraang araw kung saan palagi kong iniisip kung ano ang magiging reaksyon ko kapag nakita ko siyang muli. Ngayon, naririto siya. Nag-uusap kami at lahat ng iyon ay tila isang panaginip na ayaw ko nang magising. Habang patuloy ang aming pag-uusap, nalaman kong hindi pala ako nag-iisa sa aking nararamdaman. Si Ethan din pala ay may kakaibang pakiramdam noong una kaming nagkatinginan. Alam mo, sabi niya habang nakatingin sa akin ng seryoso, may kung anong kakaibang pakiramdam noong una kitang nakita. Hindi ko maiwasang ngumiti. Pareho lang pala tayo, sagot ko sabay tawa. Nagsimula kaming magkwentuhan tungkol sa aming mga buhay, mga paboritong bagay,
at mga pangarap. Sa bawat sandali ay para bang mas lalo ko siyang nakikilala. At ang bawat salita niya ay nag-iiwan ng marka sa aking puso. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kilalang kilala ko na siya kahit sa totoo'y ilang beses pa lang kaming nagkikita. Habang patuloy ang aming pag-uusap, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga mata, na tila may dinadalang lihim na hindi niya pa nais ipaalam. Ethan, parang may gusto kang sabihin, tanong ko, puno ng curiosity. Tumigil siya saglit at lumingon sa labas ng bintana. Ang jeep ay tila bumagal habang patuloy ang pagtakbo sa masikip na kalsada. Actually, meron nga. Sabay tingin muli sa akin. Ngunit ngayon ay may halong kaba ang kanyang mga mata. May isang bagay akong gustong ipagtapat. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya. Pero alam kong magiging mahalaga ito. Ano iyon? Tanong ko na may halong kaba at excitement. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Gio, sa totoo lang, may kasunduan ako sa sarili ko na hindi na muna magpapasok ng bagong tao sa buhay ko. Pero simula nung una kitang makita, parang nagbago ang lahat. Hindi ko alam kung paano, pero nararamdaman kong may espesyal sa atin. Habang sinasabi niya ito, hindi ko maiwasang makaramdam ng saya. Parang lahat ng pag-aalala at kaba ay biglang naglaho. Ethan, ako rin. May nararamdaman akong espesyal sa'yo. Hindi ko rin maipaliwanag. Pero tuwing nagkikita tayo, parang may mahika. Ngumiti siya, at muli kong nakita ang liwanag ng araw sa kanyang mga mata. Salamat, Gio. Alam kong ito'y kakaiba, pero gusto ko itong ituloy. Ngunit bago pa man namin mas mapalalim ang pag-uusap, biglang huminto ang jeep sa isang hindi inaasahang lugar. End of the line na po. Lahat ng pasahero, baba na. Sabi ng driver habang tumitingin sa rearview mirror. Nagkatinginan kami ni Ethan, parehong naguguluhan. Hindi ito ang usual na stop, sabi ko. Oo nga, bakit dito huminto? Sagot niya habang bumababa kami ng jeep. Habang bumababa, biglang may lumapit na lalaki kay Ethan. Ethan, kanina pa kita hinahanap. Sabi ng lalaki na may halong pagkabahala. Anong nangyayari? Tanong ko. Nararamdaman ang biglang pagbabago ng sitwasyon. Sa kabila ng misteryo, isa lang ang sigurado, ang tibok ng puso ko ay nagsimula na at hindi ko na kayang pigilan pa. Matapos ang ilang linggong pag-aabang at tila walang katapusang paghihintay, puning podi, muli kong nakita si Ethan sa jeep. Sa bawat araw na lumilipas ay palagi kong iniisip ang kakaibang koneksyon na nadama ko noong una kaming nagkatagpo. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang may magnetong humihila sa akin pabalik sa kanya. At ngayon, narito na siya muli. Nakaupo sa parehong sulok ng jeep kung saan siya unang pumwesto. Habang pumapasok ako sa loob ng sasakyan, hindi ko maiwasang mapangiti. Sumalubong ang malamlam na liwanag ng araw sa aming mga mukha at nakita kong nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila may sinasabi, isang mensahe na ako lamang ang makakaintindi. Naupo ako sa tapat niya at para bang nag-usap kami sa pamamagitan ng mga tinginan. Hi, bati niya, na may kasamang sangiti na parang sumasalamin ng init ng araw. Matagal na tayong hindi nagkikita. Oo nga, akala ko nga hindi na kita makikita ulit. Sagot ko habang pilit kong itinatago ang excitement sa aking boses. Nagsimula ang biyahe. Habang umaandar ang jeep, parang bumalik ang lahat ng alaala ng mga nakaraang araw kung saan palagi kong iniisip kung ano ang magiging reaksyon ko kapag nakita ko siyang muli. Ngayon, naririto siya. Nag-uusap kami at lahat ng iyon ay tila isang panaginip na ayaw ko nang magising. Habang patuloy ang aming pag-uusap, nalaman kong hindi pala ako nag-iisa sa aking nararamdaman.
Si Ethan din pala ay may kakaibang pakiramdam noong una kaming nagkatinginan. Alam mo, sabi niya habang nakatingin sa akin ng seryoso, may kung anong kakaibang pakiramdam noong una kitang nakita. Hindi ko maiwasang na ngumiti. Pareho lang pala tayo, sagot ko, sabay tawa. Nagsimula kaming magkwentuhan tungkol sa aming mga buhay, mga paboritong bagay, at mga pangarap. Sa bawat sandali ay para bang mas lalo ko siyang nakikilala at ang bawat salita niya ay nagiiwan ng marka sa aking puso. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kilalang kilala ko na siya kahit sa totoo'y ilang beses pa lang kaming nagkikita. Habang patuloy ang aming pag-uusap, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga mata na tila may dinadalang lihim na hindi niya pa nais ipaalam. Ethan, parang may gusto kang sabihin. Tanong ko, puno ng curiosity. Tumigil siya saglit at lumingon sa labas ng bintana. Ang jeep ay tila bumagal habang patuloy ang pagtakbo sa masikip na kalsada. Actually, meron nga. Sabay tingin muli sa akin. Ngunit ngayon ay may halong kaba ang kanyang mga mata. May isang bagay akong gustong ipagtapat. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya, pero alam kong magiging mahalaga ito. Ano iyon? Tanong ko na may halong kaba at excitement. Huminga siya ng malalim at nagsalita, Gio, sa totoo lang, may kasunduan ako sa sarili ko na hindi na muna magpapasok ng bagong tao sa buhay ko. Pero simula noong una kitang makita, parang nagbago ang lahat. Hindi ko alam kung paano, pero nararamdaman kong may espesyal sa atin. Habang sinasabi niya ito, hindi ko maiwasang makaramdam ng saya. Parang lahat ng pag-aalala at kaba ay biglang naglaho. Ethan, ako rin, may nararamdaman akong espesyal sa'yo. Hindi ko rin maipaliwanag, pero tuwing nagkikita tayo, parang may mahika. Ngumiti siya at muli kong nakita ang liwanag ng araw sa kanyang mga mata. Salamat, Gio. Alam kong ito'y kakaiba, pero gusto ko itong ituloy. Ngunit bago pa man namin mas mapalalim ang pag-uusap, biglang huminto ang jeep sa isang hindi inaasahang lugar. End of the line na po. Lahat ng pasahero, baba na, sabi ng driver habang tumitingin sa rearview mirror. Nagkatinginan kami ni Ethan, parehong naguguluhan. Hindi ito ang usual na stop, sabi ko. Oo nga, bakit dito huminto? Sagot niya habang bumababa kami ng jeep. Habang bumababa, biglang may lumapit na lalaki kay Ethan. Ethan, kanina pa kita hinahanap, sabi ng lalaki, na may halong pagkabahala. Ano ang nangyayari? Tanong ko, nararamdaman ng biglang pagbabago ng sitwasyon. Gio, pasensya na, may kailangan akong asikasuhin, sabi ni Ethan, habang nagmamadaling sumama sa lalaki. Pero mag-uusap tayo ulit, promise. At sa isang kisap mata, iniwan niya akong nakatayo, puno ng tanong at umaasang magkikita kami muli. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, pero isang bagay ang sigurado. Hindi pa ito ang katapusan ng aming kwento. Sa halip, ito marahil ang simula ng isang mas malalim na kabanata na naghihintay sa amin. Ngunit ano nga ba talaga ang lihim ni Ethan at bakit siya biglang nawala? Ang mga tanong na ito ang patuloy na maglalaro sa aking isip hanggang sa muli kaming magtagpo. Bumaba kami ni Ethan mula sa jeep. Ang init ng Maynila ay tila mas lalong bumibigat sa aking balikat. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, naroon pa rin ang isang uri ng liwanag na nagmumula sa kanyang presensya. Sa bawat hakbang na aming ginagawa, sa masikip na bangketa, dama ko ang pag-usbong ng isang koneksyon na hindi ko palubos na maipaliwanag. Pinili naming kumain sa isang maliit na karinderya na nasa kanto. Sari-sari ang mga ulam na nakahain, ngunit tila wala akong gana. Ang totoo, mas interesado ako sa makikinang na mata ni Ethan na tila ba naglalaro ng apoy sa aking puso.
Nag-order kami ng pares at habang naghihintay, patuloy ang aming usapan tungkol sa mga bagay na paborito namin. Musika, pelikula, at kung ano-ano pa. Ikaw ba, Gio? Madalas ka bang sumakay ng jeep? Tanong ni Ethan habang iniabot sa akin ang malamig na baso ng tubig. Oo, masarap kasi mag-obserba ng mga tao. Parang pelikula lang, iba-ibang karakter, iba-ibang istorya. Sagot ko habang iniisip kung paano siya naging bahagi ng aking sariling pelikula. Tumango siya, tila ba naiintindihan ang aking punto. Tama ka. Minsan nga, may makikilala kang tao na hindi mo inaasahang magpapabago sa takbo ng istorya mo. Hindi ko alam kung sinasadya niyang sabihin iyon, pero parang may kakaibang init na lumukob sa aking dibdib. Sa kabila ng mga simpleng usapan namin, may mga pagitan ng katahimikan na puno ng mga bagay na hindi nasasabi, mga damdaming hindi pa lubos na maipahayag. Habang kumakain, napansin kong may maliit na tatuo sa kanyang pulso. Isang simpleng disenyo ng araw at buwan. Puno ng kuryosidad, tinanong ko siya tungkol dito. Itong tatuo, tumingin siya sa akin habang hinahaplos ang kanyang pulso. Simbolo ito ng balanse. Para sa akin, ang araw at buwan ay paalala na kahit sa mga pinakamasasayang oras, may lungkot pa rin. At kahit sa mga pinakamasasakit na sandali, may pag-asa. Napaisip ako. Marahil, tama siya. Sa bawat ngiti, may lungkot na nakatago. At sa bawat lungkot, may pag-asa sa likod nito. Sa kabila ng aking mga agam-agam, pakiramdam ko ay napapalapit kami sa isa't isa. Isang bagay na hindi ko inaasahan sa isang estranghero na nakilala ko lamang sa isang jeep. Nagpatuloy kami sa paglalakad matapos kumain. Sinamahan niya ako hanggang sa sakayan ng tricycle. Habang hinihintay ang aming masasakyan, napansin kong may kakaibang kalungkutan sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko napansin kanina. Ethan, okay ka lang ba? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ngumiti siya, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Oo naman, Gio. Salamat sa pakikipag-usap. Naging mas makulay ang araw ko dahil sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bigat ang kanyang mga salita. Tila ba may nais siyang iparating na hindi ko lubos na maunawaan. Nakaramdam ako ng kaba. Ano nga ba ang nasa likod ng kanyang mga ngiti? Sa puntong iyon, dumating ang tricycle. Pumasok kami. At habang umaandar ito, hindi ko maiwasang mapansin ang katahimikan sa pagitan namin. Parang may nakatagong mensahe na hindi ko pa mabasa. Pagdating sa kanyang destinasyon, bumaba siya at tuminingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga salaysay na hindi pa tapos. Gio, salamat sa oras mo. Sana magkita ulit tayo. Bago pa ako makasagot, biglang umandar ang tricycle. Naiwan akong nakatingin sa kanya habang unti-unting naglalaho ang kanyang imahe sa likod ng usok ng kalsada. Gusto ko siyang habulin. Gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa kanya, ngunit hindi ko alam kung paano. Habang papalayo, may bumabagabag sa aking isip. Isang tanong na hindi ko maalis-alis. Sino nga ba si Ethan? Parang sinasabi nito na may mga bagay na hindi ko pa natutuklasan. Sa kabila ng ingay ng daan, ang tahimik na pagtingin namin ni Ethan ay parang musika sa akin. Isang lihim na simponya na kami lang ang nakakaintindi. Pagsapit sa isang matagal na stoplight, natagpuan ko na naman ang mga mata ni Ethan. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing magtatagpo ang aming mga mata, parang may kung anong sinulid na nag-uugnay sa amin. Hindi ko maipaliwanag, pero ang simpleng sulyap na iyon ay tila ba may mga kwento mula sa nakaraan at mga pangarap para sa hinaharap. Ang traffic dito sa Espana, hindi na talaga nagbabago. Wika ni Ethan habang nakangiti. May kung anong kasayahan sa kanyang tinig na para bang nakahanap siya ng aliw sa abala ng lungsod. Oo nga eh.
Parang ito na yata ang pinakamaingay na parte ng Maynila. Sagot ko habang pilit na pinipigilan ng kaba sa aking dibdib. Sa gitna ng mga sasakyan at usok, nagpatuloy ang aming pag-uusap. Tungkol sa mga bagay na pamilyar, ngunit bago sa pakiramdam. Tungkol sa mga pangarap na tila ba kay tagal nang nakatago sa loob ng aming mga puso. Sa bawat kaway ng hangin at paggalaw ng jeep, unti-unting nabubuo ang koneksyon na hindi ko inaasahan. Sa tuwing magtatawanan kami, ang saya ay parang isang malambot na unan na sumasalo sa pagod ng maghapon. Habang bumabagtas ang jeep sa kahabaan ng Kalaw, napansin ko ang isang lumang gusali. Minsan, gusto kong bumalik sa mga lugar na katulad niyan. Parang ang daming kwento na nakatago sa bawat pader, sambit ko. Oo, parang may sariling mundo ang mga lumang gusali na yan. Tugon ni Ethan. Minsan, iniisip ko kung anong klaseng buhay ang meron noon. Parang ang daming tanong na hindi nasasagot. Napatingin ako kay Ethan. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang munting pagnanasa. Isang pagnanasa na makahanap ng kasagutan sa mga tanong ng buhay, ng mga tanong ng puso. Sa mga oras na iyon, tila ba naglaho ang lahat ng pag-aalinlangan ko. Ang mga mata niyang puno ng kwento ay naging daan upang makilala ko siya ng higit pa sa kasalukuyang sandali. Sa bawat hakbang ng jeep, lumalalim ang aming pag-uusap. Tungkol sa pagkakaiba, sa mga bagay na hindi karaniwang pinag-uusapan. Tungkol sa kung paano ang mga simpleng sulyap ay nagiging tulay upang makatawid sa mga pader na hindi nakikita. Sa aming pagbaba sa huling himpilan, naramdaman ko ang bigat ng oras. Alam kong ito na ang huli naming pagkikita sa jeep na yon. Ngunit sa kabila ng lahat, may kung anong pag-asa na bumabalot sa akin. Ang koneksyon namin ni Ethan ay parang isang libro na hindi pa tapos isulat. May mga pahina pa na naghihintay ng tinta, ng kwento, ng pag-ibig. Sa pag-aakalang iyon na ang huli, naglakad kami patungo sa isang kalyang pamilyar. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko ang tibok ng puso ko na tila ba nagsasabing may kasunod pa ang mga pangyayari. Sa gitna ng mga tao at ilaw, narinig ko ang isang musika na pamilyar. Ang kantang iyon na lagi kong naririnig sa radyo, ang kantang palagi kong kinakasama sa tuwing ako'y nag-iisa. Tumigil kami sa isang sulok. Sa likod ng ingay ng lungsod, naramdaman ko ang katahimikan sa mga mata ni Ethan. Alam mo, Gio, sa ilang araw na magkakasama tayo, parang ang dami kong natutunan na hindi ko inaasahan. Wika niya. Ang daming tanong na pumasok sa isip ko mula nung una tayong nagkita. Sagot ko. Pero sa mga tanong na yon, parang isa lang ang malinaw. May dahilan kung bakit nagkakilala tayo. Nagkausap kami ng tahimik. Tila ba nag-uusap ang aming mga puso sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Sa gitna ng pag-uusap, may kung anong puwersa ang nag-uudyok sa akin na magtanong. Ngunit bago ko pa man magawa iyon, isang tawag ang dumating kay Ethan. Sorry, kailangan ko nang umalis. Wika ni Ethan na may bahid ng pangungumpisal sa kanyang tinig. Anong nangyari? Tanong ko habang pilit na iniintindi ang sitwasyon. Basta, may kailangan lang akong asikasuhin. Sagot niya, sabay ngiti na puno ng misteryo. At sa paglikod niya, naiwan akong mag-isa. Sa gitna ng mga tanong at pag-aalinlangan, naramdaman ko ang tibok ng puso ko. Sa kabila ng lahat, alam kong may kwento pa na naghihintay. Ang aming kwento ni Ethan ay hindi pa tapos. May mga pahina pa na hindi pa nasusulat. Mga sulyap na hindi pa natutukoy. Mga puso na hindi pa lubos na nakikilala. Ang araw na ito ay tila isang pangkaraniwang araw lamang na puno ng mga abala at ingay ng Maynila. Habang naglalakad ako papunta sa terminal ng jeep, iniisip ko na sana ay hindi ako malate sa trabaho. Sa dami ng tao, tila hirap akong makahanap ng jeep na may bakante.
Ngunit nang sa wakas ay may isang jeep na huminto sa harapan ko, agad kong sinunggaban ang pagkakataon na makasakay. Habang umuusad ang jeep, sinubukan kong magpalipas ng oras sa pamamagitan ng pagtingin sa aking telepono. Ngunit sa kabila ng ingay at siksikan, isang pamilyar na presensya ang biglang nagparamdam sa akin. Si Ethan. Siya ang estrangherong madalas kong nakikita at nakakatagpo sa jeep na ito. Sa pag-aakala kong bababa na rin si Ethan, nagulat ako nang sabihin niyang, "Pwede ba kitang samahan?" Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong na iyon. Ngunit bago pa man ako makapag-isip, bumaba na kami ng jeep nang magkasama. Nang maglakad kami sa kalye, may kakaibang kilig ang nag-uugnay sa aming dalawa. Ngunit sa gitna ng masayang pag-uusap, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Bigla kaming huminto sa tapat ng isang tindahan at doon niya ibinulalas ang isang bagay na nagpabago sa lahat. "Gio, may gusto akong sabihin sa'yo," sabi ni Ethan na tila may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang kaba sa kanyang tinig. Isang kaba na tila nagsasabing may malaking pagbabago sa pagitan namin. Sa gitna ng mga tao, sa gitna ng ingay ng mundo, kami ay naging tahimik, nag-aabang sa sasabihin niya. "Bago mo pa ako makilala, may nangyari." Tumigil siya at sa kanyang mga mata, nakitang ko ang pilit niyang pag-unawa kung paano sasabihin ang bagay na iyon. Sa puntong iyon, alam kong hindi na kami babalik sa dati. Isang revelasyon ang nag-aabang, isang twist na magbibigay linaw sa lahat ng hindi ko pa naiintindihan. Ano kaya ang ibig sabihin ni Ethan? Sa loob ng ilang segundo, naglalaban ng takot at pag-asa sa puso ko. Sa jeep na nag-uugnay sa amin, sa tingginan na nagbigay ng buhay sa bawat paglalakbay, ngayon ay may tanong na naglalakbay sa pagitan namin. Habang bumagtas ang jeep sa kahabaan ng espana, hindi ko maiwasang mapansin ang mga bulong ng hangin na tila may dalang mensahe. Parang sinasabi nito na may mga bagay na hindi ko pa natutuklasan. Sa kabila ng ingay ng daan, ang tahimik na pagtingin namin ni Ethan ay parang musika sa akin. Isang lihim na simponya na kami lang ang nakakaintindi. Pagsapit sa isang matagal na stoplight, natagpuan ko na naman ang mga mata ni Ethan. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing magtatagpo ang aming mga mata, parang may kung anong sinulid na nag-uugnay sa amin. Hindi ko maipaliwanag, pero ang simpleng sulyap na yon ay tila ba may mga kwento mula sa nakaraan at mga pangarap para sa hinaharap. Ang traffic dito sa Espana hindi na talaga nagbabago. Wika ni Ethan habang nakangiti. May kung anong kasayahan sa kanyang tinig na para bang nakahanap siya ng aliw sa abala ng lungsod. Oo nga eh. Parang ito na yata ang pinakamaingay na parte ng Maynila. Sagot ko habang pilit na pinipigilan ang kaba sa aking dibdib. Sa gitna ng mga sasakyan at usok, nagpatuloy ang aming pag-uusap tungkol sa mga bagay na pamilyar ngunit bago sa pakiramdam. Tungkol sa mga pangarap na tila ba kay tagal nang nakatago sa loob ng aming mga puso. Sa bawat kaway ng hangin at paggalaw ng jeep, unti-unting nabubuo ang koneksyon na hindi ko inaasahan. Sa tuwing magtatawanan kami, ang saya ay parang isang malambot na unan na sumasalo sa pagod ng maghapon. Habang bumabagtas ang jeep sa kahabaan ng Kalaw, napansin ko ang isang lumang gusali. Minsan, gusto kong bumalik sa mga lugar na katulad niyan. Parang ang daming kwento na nakatago sa bawat pader. Sambit ko. Oo, parang may sariling mundo ang mga lumang gusali na yan, tugon ni Ethan. Minsan, iniisip ko kung anong klasing buhay ang meron noon. Parang ang daming tanong na hindi nasasagot. Napatingin ako kay Ethan at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang munting pagnanasa. Isang pagnanasa na makahanap ng kasagutan sa mga tanong ng buhay, ng mga tanong ng puso. Sa mga oras na iyon,
Tila ba naglaho ang lahat ng pag-aalinlangan ko. Ang mga mata niyang puno ng kwento ay naging daan upang makilala ko siya ng higit pa sa kasalukuyang sandali. Sa bawat hakbang ng jeep, lumalalim ang aming pag-uusap tungkol sa pagkakaiba sa mga bagay na hindi karaniwang pinag-uusapan, tungkol sa kung paano ang mga simpleng sulyap ay nagiging tulay upang makatawid sa mga pader na hindi nakikita. Sa aming pagbaba sa huling himpilan, naramdaman ko ang bigat ng oras. Alam kong ito na ang huli naming pagkikita sa jeep na iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, may kung anong pag-asa na bumabalot sa akin. Ang koneksyon namin ni Ethan ay parang isang libro na hindi pa tapos isulat. May mga pahina pa na naghihintay ng tinta, ng kwento, ng pag-ibig. Isang linggo na mula nang una kaming nagkatinginan, at ngayon ay alam ko na, may kakaiba sa aming dalawa. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit umaasa akong may kahulugan ng lahat ng ito. Nagbuntong hininga ako at tumingin sa labas ng bintana. Habang patuloy na umuusad ang jeep, ang ingay ng makina ay tila nagiging musika sa aking pandinig. Sa bawat lubak na dinadaanan namin, parang mas lalong lumalapit ang aming mga mundo. Napansin ko ang isang bagay. May suot siyang bracelet na hindi ko pa nakita noon. Kulay berde ito, may maliit na pendant na hugis puso. Ang mga maliliit na bagay na ito ang nagpapakilala sa amin sa isa't isa. Mga palatandaang, hindi ko naman talaga hinahanap ngunit kusang dumadating. Muli kaming nagkatinginan at sa pagkakataong iyon, tila may pahiwatig na nagsasabi na kailangan ko na siyang kausapin. Subalit, bago pa man ako makapagdesisyon, huminto ang jeep sa isang terminal at tila may alingawngaw ang pagbanggit ng pangalan ko mula sa likuran. Gio, isang pamilyar na boses. Ang dating kaibigan kong si Marco na matagal ko nang hindi nakikita. Nagulat ako at tumingin sa likod, kung saan nandoon siya, nakangiti at kumakaway. Marco! Ang sambit ko, hindi makapaniwala sa reunion na ito. Naging abala ang aming mundo at tila naglaho siya ng walang paalam. Umupo siya sa tabi ko, tila hindi alintana ang pagkasorpresa ko. Matagal na kitang hindi nakita, kumusta ka na? Habang nag-uusap kami ni Marco, naramdaman ko ang panakanakang tingin mula kay Ethan. Parang may bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon, isang halo ng pagkalito at, marahil, kaunting selos. Hindi ko alam kung tama ang aking hinala, ngunit tila may kakaibang tensyon sa pagitan naming tatlo sa jeep. Ipinaliwanag ni Marco na nagtrabaho siya sa ibang bayan kaya't nawala siya ng matagal. Masaya ako sa kwento niya, ngunit hindi ko maiwasang mag-alala tungkol kay Ethan. Gusto ko siyang lapitan, kausapin, ngunit paano? Paano ko sasabihin kay Marco na may ibang tao akong gustong makilala sa sandaling ito? Sa pag-usad ng jeep, nagpaalam si Marco, bumaba sa kanyang hinto. Iniwan akong nag-iisip ng mga susunod na hakbang. Sa paglingon ko kay Ethan, naroon pa rin ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon na kausapin siya, biglang huminto ang jeep sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Sa isang iglap, bumaba si Ethan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin ko, iniabot niya sa akin ang bracelet na suot niya kanina. Gio, ito'y para sa'yo. Ang sabi niya, sabay alis na hindi ko na nagawang pigilan. Natulala ako, hawak ang bracelet. Nagtataka kung anong ibig sabihin ng kanyang ginawa. Napakaraming tanong ang bumabalot sa akin. Bakit niya iniabot ito sa akin? Ano ang kahulugan nito? At higit sa lahat, saan siya pupunta? Doon ko naisip, ito na marahil ang twist ng aming kwento. Ang bracelet na iniwan niya ay parang isang piraso ng puzzle na kailangan kong pag-isipan. Ngunit sa ngayon, ang puso kong tumitibok para sa kanya ay tila nagsasabi
na ang kwento namin ay hindi pa tapos at ang aming pagkikita sa jeep ay may kahulugan na higit pa sa simpleng pagkakatinginan. Sa ika-12 pagkakataon, muli kong nasilayan si Ethan sa jeep. Nag-aagawan ang init ng araw at ang malamig na simoy ng hangin sa umaga habang unti-unting naglalakbay ang jeep sa kahabaan ng Espanya. Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing nakikita ko siya, tila tumitigil ang oras at bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit tila inaabangan ko ang mga pagkakataong magkakasabay kami. Pumasok si Ethan mula sa bungad ng jeep at eksaktong sa tapat ko siya naupo. Nagkatitigan kami. May kung anong kislap sa kanyang mga mata na tila nagsasabing, may alam ako na hindi mo pa alam. Pinilit kong itago ang nangangiti sa aking mga labi, pero batid kong nahuli niya akong nagpipigil. Napansin ko rin ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata, parang may sikreto siyang hindi pa niya nais na ibunyag. Sa bawat pagliko ng jeep, hindi ko maiwasang mapaisip kung paano nagsimula ang ganitong senaryo. Isang araw, bigla na lang siyang sumulpot sa aking regular na ruta. Wala akong kaide-ideya kung saan siya nagmumula o kung saan siya patungo. Pero ang alam ko lang, sa tuwing magkakasalubong ang aming mga mata, may kakaibang koneksyon na nabubuo. Isa itong kakaibang pakiramdam na hindi ko inasahan, lalo na't hindi ko pa siya nakakausap ng personal. Hi, bati niya sa akin ng may ngiti. Nagulat ako, hindi ko inaasahang siya ang unang magsasalita. Hello, sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Madalas kitang makita dito, dagdag ko, sinubukang magbukas ng usapan. Ganon din ako sa'yo, tugon niya. Siguro destiny? Biro niya na may kasamang kindat. Napatawa ako, at sa sandaling yon, parang biglang naging mas magaan ang paligid. Nagpatuloy ang aming pag-uusap, mula sa mga paborito naming libro hanggang sa mga pangarap sa hinaharap. Habang nag-uusap kami, nalaman ko na parehas pala kaming mahilig sa musika at pareho rin kaming mahilig magbasa ng mga libro. Sa bawat palitan ng salita, lalo kong nakikilala ang kabaitan at talino ni Ethan. Ang mga sandaling iyon ay parang isang tahimik na pagkakaibigan na unti-unting lumalalim. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Parang may dapat akong itanong, ngunit hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, naglakas loob ako. Ethan, parang palagi kitang nakikita sa jeep na ito. May dahilan ba kung bakit palagi kang nandito? Tahimik siyang tumingin sa akin, tila nag-iisip. At ng oras na para siya'y magsalita, biglang huminto ang jeep. May naganap na aberya. Tumirik ito sa gitna ng kalsada. Nagkaroon ng kaunting gulo at ingay mula sa ibang mga pasahero, ngunit sa kabila ng kaguluhan, naramdaman ko pa rin ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Siguro panahon na para sabihin ko sa'yo, pulong ni Ethan habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng araw. Hindi ito aksidente, Gio. Palaging sinasadya kong sumakay sa jeep na ito dahil naputol ang kanyang sasabihin nang biglang may pumutok sa labas. Nagkaaberya pala ang isa pang sasakyan at nagdulot ito ng kalituhan. Lahat ng tao, kasama kami ni Ethan, ay bumaba upang tingnan ang nangyari. Sa gitna ng kaguluhan, nawala sa paningin ko si Ethan. Hinanap ko siya sa paligid, ngunit parang naglaho siya kasabay ng ingay ng kalsada. Ang puso ko ay bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na pangungulila. Ano ba ang sasabihin niya? Ano ang dahilan ng kanyang pagpunta sa jeep na ito? Sa kabila ng pagkalito, alam kong hindi ito ang huli. Alam kong may susunod pang kabanata. Sa kabila ng cliffhanger na ito, isang kwento na kailangan kong tuklasin, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa akin din.
Sa araw-araw na pag-commute ko, natutunan kong magbasa ng mapurol na mga mata, mag-abang ng hinto ng jeep, at makinig sa musika para kahit papaano'y makalimot sa ingay ng kalsada. Pero mula nang makilala ko si Ethan sa jeep na yon, nag-iba ang ritmo ng aking araw. Parang may musika sa bawat hakbang, may kulay sa bawat tanawin, at may kakaibang kilig sa bawat pagtingin. Hindi ko akalaing sa simpleng pagkakatinginan namin ni Ethan ay may mabubuo palang kwento at damdamin. Magkikita kami ngayong umaga sa parehong ruta ng jeep na sinasakyan namin. Nagkakasabay kami sa tuwing 7:00 ng umaga, walang palyang. Nagsimula ito bilang isang simpleng pagkakatinginan na tila may taglay na magnet na hindi ko maipaliwanag, hanggang sa naging makabuluhan na ang aming palitan ng tingin, isang uri ng komunikasyon na kami lamang ang nakakaintindi. Sa pag-akyat ko sa jeep, agad kong hinanap ang kanyang mukha. Nandoon siya, sa parehong pwesto sa likuran, nakatingin sa labas ng bintana. Parang laging may bahaghari sa paligid niya. Umupo ako sa tapat niya, at sa sandaling nagsalubong ang aming mga mata, naramdaman ko na naman ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Nakangiti siya, at pakiwari ko'y may sinasabi ang kanyang mga mata, na parang buti na lang dumating ka. Hindi kami nag-uusap, ngunit parang sapat na ang mga mata namin para magkaintindihan. Isang linggo na mula nang una kaming nagkatinginan, at ngayon ay alam ko na may kakaiba sa aming dalawa. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit umaasa akong may kahulugan ng lahat ng ito. Nagbuntong hininga ako at tumingin sa labas ng bintana. Habang patuloy na umuusad ang jeep, ang ingay ng makina ay tila nagiging musika sa aking pandinig. Sa bawat lubak na dinadaanan namin, parang mas lalong lumalapit ang aming mga mundo. Napansin ko ang isang bagay. May suot siyang bracelet na hindi ko pa nakita noon. Kulay berde ito. May maliit na pendant na hugis puso. Ang mga maliliit na bagay na ito ang nagpapakilala sa amin sa isa't isa. Mga palatandaang hindi ko naman talaga hinahanap, ngunit kusang dumadating. Muli kaming nagkatinginan, at sa pagkakataong iyon, tila may pahiwatig na nagsasabi na kailangan ko na siyang kausapin. Subalit bago pa man ako makapagdesisyon, huminto ang jeep sa isang terminal at tila may alingawngaw ang pagbanggit ng pangalan ko mula sa likuran. Gio? Isang pamilyar na boses, ang dating kaibigan kong si Marco na matagal ko nang hindi nakikita. Nagulat ako at tumingin sa likod kung saan nandoon siya, nakangiti at kumakaway. Marco! Ang sambit ko, hindi makapaniwala sa reunion na ito. Naging abala ang aming mundo at tila naglaho siya ng walang paalam. Umupo siya sa tabi ko. Tila hindi alintana ang pagkasorpresa ko. Matagal na kitang hindi nakita, kumusta ka na? Habang nag-uusap kami ni Marco, naramdaman ko ang panakanakang tingin mula kay Ethan. Parang may bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon, isang halo ng pagkalito, at marahil kaunting selos. Hindi ko alam kung tama ang aking hinala. Ngunit tila may kakaibang tensyon sa pagitan naming tatlo sa jeep. Ipinaliwanag ni Marco na nagtrabaho siya sa ibang bayan, kaya't nawala siya ng matagal. Masaya ako sa kwento niya, ngunit hindi ko maiwasang mag-alala tungkol kay Ethan. Gusto ko siyang lapitan, kausapin, ngunit paano? Paano ko sasabihin kay Marco na may ibang tao akong gustong makilala sa sandaling ito? Sa pag-usad ng jeep, nagpaalam si Marco. Bumaba sa kanyang hinto. Iniwan akong nag-iisip ng mga susunod na hakbang. Sa paglingon ko kay Ethan, naroon pa rin ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit, bago pa man ako makapagdesisyon na kausapin siya, biglang huminto ang jeep sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Sa isang iglap, bumaba si Ethan. Hindi ko alam kung bakit.
Ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin ko, iniabot niya sa akin ang bracelet na suot niya kanina. "Gio, ito'y para sa'yo," ang sabi niya, sabay alis na hindi ko na nagawang pigilan. Natulala ako, hawak ang bracelet. Nagtataka kung anong ibig sabihin ng kanyang ginawa. Napakaraming tanong ang bumabalot sa akin. Bakit niya iniabot ito sa akin? Ano ang kahulugan nito? At higit sa lahat, saan siya pupunta? Doon ko naisip, ito na marahil ang twist ng aming kwento. Ang bracelet na iniwan niya ay parang isang piraso ng puzzle na kailangan kong pag-isipan. Ngunit sa ngayon, ang puso kong tumitibok para sa kanya ay tila nagsasabi na ang kwento namin ay hindi pa tapos at ang aming pagkikita sa jeep ay may kahulugan na higit pa sa simpleng pagkakatinginan. Sa ika-12 pagkakataon, muli kong nasilayan si Ethan sa jeep. Nag-agawa ng init ng araw at ang malamig na simoy ng hangin sa umaga habang unti-unting naglalakbay ang jeep sa kahabaan ng Espanya. Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing nakikita ko siya, tila tumitigil ang oras at bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit tila inaabangan ko ang mga pagkakataong magkakasabay kami. Pumasok si Ethan mula sa bungad ng jeep at eksaktong sa tapat ko siya naupo. Nagkatitigan kami, may kung anong kislap sa kanyang mga mata na tila nagsasabing, "May alam ako na hindi mo pa alam." Pinilit kong itago ang kapangiti sa aking mga labi, pero batid kong nahuli niya akong nagpipigil. Napansin ko rin ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Parang may sikreto siyang hindi pa niya nais na ibunyag. Sa bawat pagliko ng jeep, hindi ko maiwasang mapaisip kung paano nagsimula ang ganitong senaryo. Isang araw, bigla na lang siyang sumulpot sa aking regular na ruta. Wala akong kaide-ideya kung saan siya nagmumula o kung saan siya patungo. Pero ang alam ko lang, sa tuwing magkakasalubong ang aming mga mata, may kakaibang koneksyon na nabubuo. Isa itong kakaibang pakiramdam na hindi ko inasahan, lalo na't hindi ko pa siya nakakausap ng personal. "Hi?" Bati niya sa akin ng may ngiti. Nagulat ako, hindi ko inaasahang siya ang unang magsasalita. "Hello," sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. "Madalas kitang makita dito," dagdag ko, sinubukang magbukas ng usapan. "Ganon din ako sa'yo," tugon niya. Siguro destiny? Biro niya na may kasamang kindat. Napatawa ako at sa sandaling iyon, parang biglang naging mas magaan ang paligid. Nagpatuloy ang aming pag-uusap mula sa mga paborito naming libro hanggang sa mga pangarap sa hinaharap. Para bang may sariling mundo kami sa kabila ng ingay at siksikan sa jeep. Sa bawat kwento niya, lalo kong nararamdaman na may espesyal na koneksyon kami. Isang bagay na hindi ko pa nararanasan noon. Habang papalapit na ang babaan ko, naramdaman kong ayaw ko pang bumaba. Gusto ko pang makilala siya ng lubos. Subalit, kailangan ko nang bumitaw sa pagkakataon. "Ito na ang babaan ko," sabi ko habang nag-aayos ng gamit. "Gio, wait!" biglang sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko at sa sandaling iyon, parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. "Pwede bang makuha ang number mo? Gusto kong ituloy ang usapan natin." Hindi ko inaasahan ang tanong niya, pero sa kabila ng pagkabigla, agad kong iniabot ang aking numero. Habang isinusulat niya ito sa kanyang telepono, hindi ko maiwasang mapangiti. Sa wakas, may pagkakataon kaming mag-usap nang hindi na nakadepende sa alon ng pagkakataon sa jeep. Bumaba ako ng jeep na may kakaibang saya. Parang may bagong liwanag na sumisilip sa aking araw. Ngunit habang naglalakad ako papunta sa opisina, nais kong bumalik agad sa jeep, sa tabi ni Ethan. Hindi ko maiwasang maisip ang susunod na kabanata ng aming kwento. Ngunit sa gitna ng ligaya kong iyon, may isang bagay sa aking isipan na hindi ko maipaliwanag. Isang pangamba na hindi ko malaman kung saan nanggagaling.
Kung destiny nga ang nagdala sa amin sa iisang jeep, ano kaya ang plano nito sa amin? Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, may natanggap akong mensahe mula kay Ethan. Hey Gio, it was nice meeting you today. Hope to see you again soon. Muli kong naramdaman ang mabilis na tibok ng puso ko. Ngunit sa isang iglap, tila may bumalikwas na kaba sa aking dibdib. Habang iniisip ko ang tamang isasagot sa kanya, bigla kong naalala ang isang pamilyar na pangalan sa aming pag-uusap kanina. Isang pangalan na tila pamilyar at pilit kong inaalala kung saan ko narinig. Unti-unting bumabalik ang alaala habang naglalakbay ang isip ko sa mga nakaraan. At sa isang iglap, naalala ko kung saan ko siya nakilala. Isa siyang karakter sa kwento ko. Isang kwento na isinulat ko noon, ngunit hindi ko kailanman natapos. Paano nagkataon na ang isang tao mula sa aking imahinasyon ay naging totoo? Nagpatuloy ang pag-aalinlangan sa aking isipan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ito kay Ethan o kung dapat ko bang ipaalam ito sa kanya. Ngunit isang bagay ang sigurado, kailangan kong malaman ang buong katotohanan. May misteryo sa aming pagkakakilala na kailangan kong tuklasin. At ito ang magiging simula ng isang bagong kabanata sa aming kwento. Isang kwento na puno ng pag-asa, ngunit may nakatagong palaisipan na naghihintay ng kasagutan.